Sumablay umano ang plano ng kapwa ni Kong Acob matapos supalpalin ni House Speaker Martin Tambaloslos ang kanyang mga paratang sa isang mainit na pagdinig sa Kamara. Sa gitna ng tensyon sa plenaryo, mariin tinanggi ni Romualdez ang mga akusasyon ni Acob kaugnay ng umano'y sabwatan at anomalya sa pamahalaan. Ayon kay Tambaloslos, walang sapat na basihan ang mga alegasyon at tinawag niya itong isang desperadong pagtatangka upang sirain ang liderato. Kasabay nito, mas lalo namang kumalat sa social media ang isang kontrobersyal na video na umano'y nagpapakita kay Pangulong Kuting Jr. na nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Kamat hindi pa kumpirmado ang tunay na pinagmulan ng konteksto ng nasabing video, marami ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo tumataas ang panawagan para sa imbestigasyon mula sa mga independeng ahensya. Sa ngayon, nananatiling tikom ang Malacanang sa isyu habang patuloy na naghihintay ang publiko sa malinaw na paliwanag. Samantala, patuloy din ang bangayan sa pagitan ng mga kaalyado at kritiko ng administrasyon sa Kongreso na lalo namang nagpapainit sa umiigting na politika sa bansa. Abangan ang mga susunod na kaganapan habang sinusubaybayan natin ang katotohanan sa likod ng viral na pahayag at video. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ito ay hindi, chinek natin, hindi pa, so far, hindi pa yan binabalita ng mainstream media. Mukhang natatapalan talaga, tignan natin mukhang natatapalan ng kanilang mga nganga-bells. Kasi April 30 ang balita na yan Gold, tignan natin Okay. Tignan natin. Okay, so far, walang nagbabalita, although may mga nag-post na. Okay, may mga nag-post na in the past. Tignan natin. One day ago may mga nag-post na. Pero wala tayong nakitang nag-post patungkol dyan sa issue na yan. Babasahin lang natin yan. Sa issue na yan na kung saan mga kababayan ay according sa report na yan ay 350 tons. Okay? 300. Okay, wait a minute. Alright? Kita nyo yung title niyan, di ba? Okay? Ayan, Okay, PRE News. Okay? 350 tons of gold. Dark money laundering secrets of the Marcos family in the Philippines exposed with numerous victims in Thailand. Ayan, April 30, 2025 po yan. Inulat ng dyaryo niyan. Actually, hindi lang yan dyaryo na yan. Ay, ang media na yan ang nag-report yan, mga kababayan. So makikita ninyo, mga palangga, na habang kayo, sabi nga natin, habang kayo ay nakikipaglaban sa inyong buhay, sa gutom, itong mga bangag na pamilyang ito ay talagang talagang hinahakot o talagang sinasaid ang mga dugo ninyo. Kasi according to that report, mga palangga, ng Taiwanese media, Taiwanese media outlet, K-News, a certain Mr. Peng, ayan, na businessman, okay? Mr. Peng, tingnan natin ito, Mr. Peng, a Taiwanese businessman, ay nag-submit ng report dito sa mga aktibidades ng mga illegal na aktibidades ayon sa kanya at ang anti-money laundering nag-submit siya ng report dito sa anti-money laundering department ng Hong Kong. Alright? Ngayong April 14. So inaccuse niya na ang pamilyang Bangag ay gumagamit ng mga big transactions or large transaction ng ginto, di ba, sa Hong Kong para i-cover up, okay, according to him, yung malakihang transaksyon at money laundering na may na malakihang transaksyon, right,
at ito ay money laundering activities na nasasangkot ang mga bangag na pamilya sa sobrang laking halaga. Then, ang sabi pa dito ni Mr. Peng na yung Hong Kong Monetary Authority ay nag-establish na ng Special Investigation Team para sa kasong ito. At yung konteksto, yung content ng report na ito, ayun na nga, ay sangkot sa malakihang gold transactions. At among them ay isang batch ng gold. Isang transaction lamang na nagtitimbang ng 350 tons. At according to the report, and relevant evidence has been obtained. So ngayon mga kababayan, i-forward lang natin to, right? Right. So makikita niyo yung ano dito, no? Yung dokumento. So nakita niyo naman 'di ba yung ginto natin ay ang ginto natin, even itong pag-upo ni Bangag. 'Di ba? Ibinenta nila yung ginto natin na hindi natin alam, hindi in-update ang bayan kung nasaan na napunta itong mga ginto ng Pilipinas. Pero dito sa case na to, mga kababayan, dito sa report na to, yan, pakita lang natin itong mga dokumento dyan na that's 2009. Okay? So, alright. So, basahin lang natin to, ano? Alright. So, wait a minute. Alright. So, ngayon, yun na nga, kumbaga, in-expose ng whistleblower o ng puting ahas na si Mr. Peng. At sinabi nga niya na nagkaroon na nga ng investigation sa authority ng Hong Kong dahil itong whistleblower na ito ay meron din siyang information ng 18 banks ng pamilyang Bangag around the world with a total deposit amount over 100 billion US dollars. Ang sabi pa dito ay sa report, it should be noted that Taiwan is an inalienable part of China's territory. There is no so-called Taiwan as an independent entity. Any attempt to split the country's territory is unjust and will not succeed. I think, yeah. Okay. Ngayon, based on sa report na yan, well, ginigiit nila no yung territory no ng China sa Taiwan. But ganun pa man, ang pag-uusapan natin dito, ang sabi dito sa report, it's alleged that Imelda Marcos, the wife of the former president of the Philippines, once authorized her housekeeper, Indita, to act on her behalf. So, acting as the seller, si Indita ay umakto na seller in the name of multiple shell companies. At sabi dito, Indita sold gold to several enterprises in Europe and United States. So, itong katiwala ni Imelda Marcos. Ang sabi dito, the relevant transactions lasted from 2006 to 2011. And were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong after a large amount of gold was cashed in. The whereabouts of the huge sum of funds obtained are unknown. So hindi alam kung saan napunta itong mga pinagbentahan, alright, at ang malaking halaga ng perang ito. Sabi dito, sa balita, after a large amount of gold was cashed in, the whereabouts of the huge sum of funds obtained were unknown. According to Mr. Peng, the whistleblower, more than a dozen intermediaries involved in the transactions are from the United States, Australia, Japan, South Korea, China, Taiwan region, the Philippines, and other places, and he himself is one of them. So meaning, mga palangga, sinabi ni Mr. Peng na talagang itong pagbibenta nitong mga ginto na ito, okay? Na inatasan ni Imelda itong si Indita na mag-mediate o katiwala niya, at ang pagbibenta nga ng ginto na ito sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe, sa US, at ang transaction na ito ay since 2006 to 2011 pa. Sa tulong ng sa tulong ng private banking department nga ng HSBC sa Hong Kong.
Pero according sa report na ito, matapos nga daw ito maibenta at makuha nga itong malalaking halaga, ay hindi na alam kung saan itinago. Diba? At may mga kasabwat or 'di ba mediator, sabi diyan sa report, mula sa iba't ibang panig ng mundo, US, Australia, Japan o kung saan, South Korea, Taiwan. Ngayon, mga kababayan, dito niyo makikita na talagang grabe. Okay? Grabe itong pagnanakaw ng mga bangag. For sure, ito ay pera natin. Ginto ng Pilipinas ito. Diba? Saan man kukuha ng ginto yung mga yan? Alright? Mr. Peng pointed out that the Marcos family already had an astonishing amount of gold reserves as early as the 1990s. The scale of these reserves far exceeded the normal holding range of ordinary commercial entities or individuals, and they have always failed to provide proof of the legal source of these assets. So, 1990 pa lang ay talagang may mga gold reserve na ang pamilyang ito na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. Saan nila nakuha yung gintong ito. Ngayon, sabi sa report, the origin of their gold is highly suspect. He said, okay, Mr. Peng, that there are sufficient reasons to suspect that these assets are of illegal origin. Baka ito na nga yung ginto ni Mr. Rojas. Remember that? Yung Golden Buddha. Naku, hindi na natatapos itong issue na ito. According to the relevant provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance Chapter 615 of Hong Kong, any person has the obligation to carry out due diligence review procedures when dealing with large amount of assets to ensure the legality of the source of the property. If the content of the report is true, then the Marcos family may have committed illegal acts. So sinasabi ni Mr. Peng, mga kababayan, na simula pa ng 1990 ay talagang mayroon ng hawak itong pamilyang mga bangag na lagpas sa normal na negosyante, okay, na magkaroon ng ganitong tuni-tuniladang ginto. Diba? So ngayon, ito ay kasalukuyan na iniimbestigahan na nga dyan sa Hong Kong, no? At I hope talagang mapanagot itong mga bangag na mga bangag na pamilyang ito at mabawi itong yaman ng Pilipinas. Habang kayo ay nagugutom, sila ay may mga transaction na 350 tons, na ginto, billion. I think, dito sa report na to, tignan natin sa baba, ilang dolyar ba ito? I think 100 billion US dollars dito, no? Yung halaga nito. Ang sabi dito, according to information from other sources in the exposure of multiple overseas accounts of the Marcos family this time, Thailand is also listed as one of the countries involved. Recently, some unidentified Filipinos have posed as members of the Marcos family and carried out activities in Thailand. So sabi dito, they have used the family's name for false propaganda and fund operations. Some Thai people have been decided as a result and suffered economic losses. So ngayon, mga palangga, grabe ang nito, no? Yung mga account ng bangag na ito, ganito sila kaganid, di ba? Na penetrate na nila halos iba't ibang bahagi ng bansa. So ngayon, mga kababayan, tignan natin to. Mayroon palang balita. Okay, tignan natin. Ayan yan, no? Yung mga dokumento na yan. Basahin na natin yung mga documents na yan. Ano sinasabi dyan? Alright. Ayan yung mga documents na sinabit dyan sa report na yan. So ngayon, mga kababayan, may recent, at I think February last year, ito. Merong reports, only Philippine Star ang nag-ulat. Tignan natin. Pakita natin ito sa inyo, ha. I-remove ko lang to. So ito yung magko-connect. Magko-connect ito. Stop screen natin. Present natin itong isa. Magko-connect ito sa balita from Philippine Star at iba pang news. Alright. Tingnan natin to. Ito, ha. I think konektado ito na hindi binabalita ng ibang mainstream media. 2 Filipinos arrested in Hong Kong for trying to withdraw
10 billion pesos. Ay, 10 billion dollars. Okay? Ayan, na binalita yan. Pero hindi masyado hinighlight o hindi binabalita ng, I don't think na binalita ito ng mga ABS-CBN, Channel GMA News, News 5. Parang hindi ko kasi nakita ito, nare-research ko. Kanina, bago tayo mag-vlog, hindi ko nakita. Alright? Sabi dito, Manila, Philippines, 2 Filipinos in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw $10 billion from an HBC branch using fake documents. Yung article kanina na binasa ko sa inyo from the whistleblower Mr. Peng, ang date nun is April 30, 2025. Itong balita na binabasa natin ngayon, prior ito. Yung dalawang Pilipino na yan in Hong Kong have been arrested after attempting to withdraw 10 billion from HSBC branch using fake documents. Di ba? Kanina, sa unang binasa natin, it's also HSBC. Okay? So sabi dito, Ramon Rebellosa Jr., 68, and a woman, 38, who claimed to be a lawyer, allegedly presented a forged capability letter, a guarantee letter, and a certificate of balance of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation to withdraw the funds on February 10. Rebellosa, who claims to be businessman, was denied bail by Principal Magistrate Donso on February 20. Another bail hearing is set on February 27. The offense can put Rebellosa in prison up to 14 years. So rejected Rebellosa's request for access to his personal belongings so he can contact his relatives in the Philippines and raise money for his bail. Apart from the Filipinos, police also arrested 3 suspects, accomplices, a Malaysian man, Taiwanese man, and a woman who used a Hong Kong and Macau travel permit to enter Hong Kong. So ngayon, ang nakikita natin dito mga palangga, ito ay konektado. Hindi naman mag-aakto, okay? Tingnan natin ha. Hindi naman mag-aakto itong mga ito, yung dalawang nahuli, ng mag-withdraw ng 10 billion US dollars. Imagine nyo mga kababayan, 10 billion US dollars. I don't know how much yung halaga nung nung 350 tons. Tingnan natin. Itong 350 tons na to, tingnan natin itong mga dokumento dito. Alright. Yung sulat na yan, alright, dito yan, okay? Nandito yan sa phone ko. Yung letter na yan, pagkaliit-liit kasi na hindi ko mabasa, okay? Tingnan natin ha. Okay. Alright. So, yung sulat na yan, ito. Ayan. Sulat yan ni, ayan, to HSBC. Sulat yan ni Imelda Marcos. Mga kababayan. Basahin natin. Dear sirs, sabi niya dito, herewith the undersigned is renewing for the 7th time my official and valid authorization for my signatory, Miss Antonia R.V. Indita, a.k.a. Shirley Kua Liang, to be my true and lawful signatory in any monetary transactions in your good bank, the Hong Kong Shanghai Bank, HSBC, based in China, Hong Kong, and Singapore. Her honesty and loyalty to the family, the Romualdez and Marcos, cannot be contested, thus continuing me to trust her that much. Please be advised to treat this extra confidential and private. Thanks a million. Ayan ba daw? O signed. Ayan. Based din sa report na yan, ha? Ayan, ha? O, nireport yan ng, hindi lang yan na, yung media na yan ang nag-report. Marami pa. So, dito sa pangalawang letter, basahin natin, ang nakalagay dyan, mga kababayan, right. Natin to. Ipinapakita dyan yung transaction. Ayan, no? Annex A, the side contract of sales and purchase agreement, irrevocable commitment of payment amendment. Transaction code, ito yung gold transaction nila. AU 350MT, seller's code, buyer's code. Ang sabi dito, all the payments pursuant to the sale, okay?
Ayan, basahin ko na lang, napakalabo dyan. All payments pursuant to the sales and purchase agreement in respect to the entire payment mode, each and every tranche of the buyon, okay? Transferred title, ownership, delivery shall be distributed and disbursed to the herein below designated accounts, covering payments to the owners, sellers, the extra bonus, the buyers, and both side mandates and intermediaries, strictly in accordance as follows. Ito yung hatian nila ng ng halaga ng pera nitong ng gold na ito. A net proceeds to the owner, sellers, 94% invoice gross value, details of payment directions as below. Number 1, 90% in cash into the designated accounts of owner and seller. 1% in cash to be paid to the paymaster, si Mr. Pio G. Muhar. Ayan, may passport number pa. 1% in cash to be paid to the paymaster, Mr. Junela. Ewan ko siya ito mga to. Edmond Petron, Philippine passport number, ayan, may information. International and Commercial Bank of China, Asia. Ayan, Shung 1, branch 152, 2154, Kunot Road, Central Hong Kong, account number, Swift code, Then, ang 2% in cash to be paid to the paymaster to Mr. Lung Cheng. Okay, passport number, Anyway, so yan, makikita nyo yung information ng mga porsyento kung paano nila paghati-hatiin itong pinagbentahan nitong ginto na ito, mga kababayan. Excuse me. So ngayon, habang kayo ay nagugutom dyan sa Pilipinas, habang tayo ay ginigipit nitong mga bangag na ito, ng bangag na gobyernong ito, mga kababayan, pinapakita dyan sa binasa nating report galing sa whistleblower na Taiwanese, okay, na isiniwalat niya na siya ay nag-file na ng report noong April 14, 2025 sa Hong Kong Monetary Authority na inaakusahan niya nga ng money laundering itong Marcos Bangag family through gold transactions, which is 350 tons. Napakalaking deal, 350 tons, mga kababayan. Okay? At according to him, yung transaction na nga yan, kanina binasa natin, is 350 tons of gold. Okay? Na pinacilitate through HSBC, private banking in Hong Kong from 2006 to 2011, which is June kanina, ang binasa natin sa Philippine Star, alright, na na inireport noong February. Ngayon, mga kababayan, napakadaming pera. And according to Mr. Peng, na ang Marcos Bangag administration ay mayroong proceeds, profit dito na over 100 billion US dollar in 18 bank accounts around the world. So ipinakita sa sulat na yan na inauthorize niya yung kanyang I don't know kung tagapamahala o kanyang inatasan niya na si Indita para ibenta ang mga ginto gamit ang mga shell companies. Di ba? Kanina binasa natin from different parts of the world, Europe at kung saan-saan pa. At sinabi dito sa report, okay, na iba't ibang mga personalities, iba't ibang mga lahi, over a dozen personalities or intermediaries mula sa iba't ibang bansa, US, Australia, Japan, South Korea, Taiwan, at Pilipinas. At kino-question nga saan nanggaling yung ginto. Kasi hindi maipaliwanag kung saan kinuha yung ginto. Kaya nga sabi ko baka ito pa yung kay Rogelio Rojas ba yun? Naalala nyo, di ba may pelikula yon? Ay, bata pa tayo noon eh. Di ba? Nabigla na lang nawala yun at namatay na lang to yung si Rogelio Rojas. Baka ito isa sa mga ginto. Ito kasi 1990s pa daw ito eh. Based on that report. Ngayon, ipinapaliwanag sa ulat na walang kakayahan ng isang regular business person
o normal na not normal yung regular na negosyante na magkaroon ng ganitong possession na 350 tons of gold and to the amount of 100 billion US dollars, mga kababayan. So habang nagsasalita tayo, based sa report that was yesterday, ay ongoing ang investigation at nag-create na nga ng special investigation team diyan sa Hong Kong. Ngayon, ang ibang mga Thai, based sa report, ay may mga gumamit din sa Marcos family o Marcos name, at nagki-claim din ng mga, nakikisawsaw o nakiamot dito at magki-claim nga ng mga proceeds itong mga ginto na ito. Ngayon, mga kababayan, napakatagal na nitong pinag-uusapan natin ginto. Hindi pa nagbabayad itong mga hinayupak na mga Marcos na ito. Ngayon, dapat ito talaga imbestigahan ng international. Kasi ang Department of Justice ng Pilipinas ay sakop na pwede silang umakto. Natignan ito ang mga kahinahinala, kaduda-duda na we're just talking 350 tons of gold pa lang Ito yung in-expose dito sa balitang ito. Kasi nga, ang transaction dito is US dollar. So meaning, ginamit ang US currency ng Amerika, so pwedeng imbestigahan ng Department of Justice itong itong transaction, according to Mr. Peng, na kinasasangkutan na naman ng pamilyang Marcos Bangag, mga kababayan. So ngayon, wala namang pakialam ang mga Marcos na ma-damage yung kanilang pangalan kasi damage na. Kasi recently nga, nangidnap sila, di ba? Ng Pangulong Duterte. Ngayon kung ano-ano mga paggigipit nila. So, dapat talaga ito ay panagutin itong mga hinayupak na to at ibalik sa Pilipinas ang perang ito. Saan man sila kukuha ng pera? Saan sila kukuha ng ginto? Sige nga. 350 tons. Di ba? Ito ay ginto ng Pilipino. Di ba? Ito ay galing sa Pilipinas. Dahil recently nga, di ba, nagbenta sila ng ginto natin na hindi nila maipaliwanag sa atin, mga kababayan. So, dapat imbestigahan ito, sa atin din sa Pilipinas, pero wala namang batas na sa Pilipinas Di ba? Kasi ito ay clear violation ng anti-money laundering. At kitang-kita dito sa report na ito na ayaw pag-usapan ng media, mga kababayan, na meron na namang kaganidan ang Marcos Bangag administration na ito. Maliban sa pagnanakaw nila, pangingidnap, nagkakapera sila, smuggling, nagkakapera sila. Ngayon, ito, lumabas na naman ang panibagong pagnanakaw nila sa pera sa ginto ng bayan. Pero hindi pa sila nagbabayad. Hindi pa sila napanagot. Nabudol tayo, napaupo pa natin yung mga walang yan. Kaya yung kanilang mga assets, di ba? Ang iba ay nagalaw na nila. Na-defrost na ang kanilang mga assets nung naging pangulo si Bangag. At ngayon patuloy sila na nagnanakaw. So dapat talaga bawiin sa kanila itong perang ito. Imagine we're talking about 100 billion US dollars. Okay? Ginto. Ilan? Diyos ko. 100 billion US dollars. Magkano yan? Hindi na sana tayo naghihirap kayo dyan. Hindi na kayo nagpipila-pila sa mga ayuda na yan kung yung perang yan. Okay? Yung perang yan ay ilaan, bawiin sa mga inayupak na yan, ipagtayo ng mga infrastructure project, bigyan, wala na sana OFW. Diba? Nalala niyo yung interview. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!